talakayin kahapon ang tungkol sa pangangailangan sa kapunan. Ngayon, bibigyan ko kayo ng activity na makakasuri kung ano man yung mga natutunan. So, bibigyan ko kayo ng isang papel at kung saan iguguhit ninyo kung ano natutunan ninyo sa pangangailangan sa kapunan. So, sa group na to, dodrawing nyo kung anong mga pangangailangan, kung anong idea nyo kung ano pangangailangan sa talakayin kahapon. At sa grupo ito, kayo ang guguhit ng tungkol sa kapunan. So, kagustuhan at pangangailangan. At pagkatapos yung iguhit, kukuha kayo ng kapartner sa kabilang grupo na kung saan i-explain niya yung dinrawing niya sa inyo at kayo mag-explain yung dinrawing niya. Maliwanag? Yes, sir! Pakipasa na lang. Pagka kulang yung ilang sila hindi kami. Okay? In 5 minutes or 3, Maya, mga pangailangan. Tahimik lang pagkuha. Okay, time's up. Wait, di ba po tapos, sir? Kahit ano lang ang drawing nyo. Gawa ko kita lang kung anong pagkakaiba ng pangangailangan sa kapunan. Saka, kagustuhan. Time's up. Time's up. Mula sa grupo ito, kumuha kayo ng kapartner nyo dito sa kabilang grupo kung saan i-explain niya kung ano yung dinrolling nyo sa inyo. Nakaintindihan? Okay, move. Tingin lang. Partner kami. Tingin lang. Wala po akong partner. Wala po akong partner.
Paliwanag mo ba ng yung mga kapartner kung anong may guhit nila? Okay. Mula sa ginuhit ni Geraldine, ipaliwanag mo kung ano ang pangangailangan. Maganda ka kung magiging personahan. Kami paliwanag. Siya muna. Ayon sa napagtalakayan namin ni Jeff, ang pangangailangan daw ay bahay, pagkain, tubig at damit. Siyempre nga naman, isa itong mga naka-drawing dito ay pangangailangan sapagkat ang mga tao hindi nabubuhay kung wala itong mga nakasulat na ito. Yun lamang po. Okay, salamat sa iyong kooperasyon. Geraldine, yung mga ginuhit naman ni Jeneline. Ang kanya pong ikinuhit ay luxury bag at saka tablet. Ito po ay kagustuhan dahil hindi na po natin ito masyadong kailangan. Parang ito ay, kumbaga, pag may pera tayo, gusto natin bilhin ng isang bagay, ganun lang po. Okay, salamat. Nakakapunga na. Mary Ann, kumanta sa kamay. Sino ka partner mo? Si Jerome po. Okay, punta rin ka sa natas. Paliwanag mo kung ano yung ginuhit ni Jerome. Ang ginuhit ni Jerome ay pagkain, Ano ito? pangailangan. Kailangan. Ang ginuhit ni Jerome ay pagkain, tubig, damit, at tirahan. Ito yung ginagamit sa pang-araw-araw at saka sa loob. Wow. Salamat sa iyong kooperasyon. Okay, Medley, parang mukhang maganda ang inyong samahan dyan ni Rosan. Yes, sir. Labis ang ganda. Medley, paliwanag mo ang mga ginuhit ni Rosan. Okay, classmates, bigyang pansin ang larawang aking hawak. Kung makikita natin, ang larawang ito ay nagpapakita ng pangangailangan. Nakikita nyo ito ang bigas. Ito ang tirahan, ang damit at ang tubig. Ito ang pang-araw-araw na pangangailangan nating mga individual. Okay, salamat Medley. Mahusay. Rosan, ngayong kapartner naman si Medley. Ang sa activities naman ay yung mga kagustuhan. Alam naman natin na especially ang mga kabataan ay mahilig ang mga bata sa branded. Hindi sila mga nagsusuot ng mga galing palengke lang, gusto nila ay laging may katat. Kasi yun ang labis or luho ng isang tao kapag marami lang kaya nilang bilhin ng isang bagay. Salamat, Rosan. So, nalalaman niyo na ba kung ano ang pagkakaiba ng pangangailangan sa kagustuhan? Yes, sir! Ang pangangailangan, siya ang pangunahin natin kailangan para mabuhay. Ang kagustuhan naman, mabubuhay tayo na kahit wala sila. Alin ang hindi naiintindihan? Wala po! Okay. Sa ngayon, yan na lang muna. Susunod ang aralin natin ay ang kakapusan. Salamat. Inyong kooperasyon. So maraming salamat sa inyo, class. Bye. Bye, sir! Thank you for teaching us! Isa sa interactive teaching technique na napasay sa akin ay ang drawing for understanding. Well, maisa sa kutuparan ang teaching technique na to sa pamamagitan ng pagbibigay ng aktibidad sa mga mag-aaral. Kung saan ma-enhance dito ang kanilang pagkamalikain sa pamamagitan ng pagguhit ng kanilang mga nalaman sa tinalakay na lesson. Magkakaroon sila ng talakayan about sa lesson at ipapaliwanag nila ito sa harapan kung ano ang iginuhit ng kanilang kamag-aral. Gandang umaga, class! Magandang umaga rin po. Bakit na kayo maupo? Salamat po. Okay. Matapos nating pagtalakayan ng kabinet namin sa Mesopotamia noong nakaraang araw, magkakaroon tayo ng balik-araw tungkol dito. Ano ang masasabi niyo sa kabihas na Mesopotamia? Anyone? Marami pong kabihasnan ang may malaking ambag sa kasalukuyan. Katulad po ng Hittite. Sila po ang may malaking ambag sa bakal at ang
Ano pa? Marami tayong kabiasnan na tinalakay sa kabias namin sa Patamia. Maaari niyong ibuod. Josephine. Marami pong kabias na nasa libro. Kabias na marami ako kabias na sumerian. Minsan po dito na event yung tinatawag na yung orasan na saka po yung sandayal at saka po yung kaunanahang kalendaryo at yung uniform na tinatawag. May magaling. Sino pa? Miss Ella. Marami po, sabi nga po nila, marami na po may abot ang kabias ng Mesopotamia. At ang pinakatumatak po sa akin, ang naging nakakuha po ng aming atensyon ay yung pong unang paggamit ng pera sa kalakal. Yung sa iniambag po ito ng mga taga-Assyria. Yun. Na hanggang ngayon po, din alam tayo. Another? Roseanne. Isa pa po na survival sa isang kabias na position. Ang position po ang isa sa mga naka-effect na alphabet. Sino pa? Jerome. Sa akin po ay yung pong ang natutunan ko po ay yung sa mga Sumerian po. Yung pong paggawa po nila ng mga batas. O yung po yung kodigo ni Hammurabi. Ito. Matapos nating diganga, nagkaroon tayo ng kabiasnan. Ano ngayon ang naging reflection sa ngayon? I-compare nyo yung, kung hindi nagkaroon ng kabiasnan dati, ano ngayon ang kalagayan ng ating mundo? Jen, Lily. Kung hindi po nagkaroon ng mga kabesan, maaari pong mga, di ba tinawag ang mga Pilipino na Indio, yung mga mangmang? Dahil, di ba na ang Phoenician nga naka-discover ng alphabet, eh di kung hindi po na-discover yun, eh wala po tayong alam na. Ay, magaling. Sino pa? Geraldine. Kung hindi po tayo nagkaroon ng iba't ibang kamihasnan, kaya nga po nang sabi kanina, Assyrian ay nagpasimula ng paggamit ng pera. Siguro po, kalakal pa rin yung ginagamit natin, yung papalitan ng sa ibang mga krubok po, hindi mauupo yung pera. Okay. Ano pa? Yes, Roseanne. Yung paggamit, yung kung hindi po dahil sa e-type, hindi po ma-discover ang bakal. Eh hanggang ngayon po, wala tayong magagamit ng akbas sa laban sa iba. Yes, ano pa? Wala na. Nakita ko naman na halos lahat kayo ay mayroong natutunan sa aking tinalakay. So, may isa lang akong tanong. Asan nga ba nagmula ang Mesopotamia? Yes, Divina? Sinasabi po, ang Mesopotamia ay nagsimula doon sa Meso, na ibig sabihin ay lupain, tapos yung Tamia, ibig sabihin ay pagitan, kaya nabuo ang lupain sa pagitan. Okay. Doon nga. At sinasabi rin, ito ay nagmula sa Ilog Euphrates at saka Tigris. So now, ngayon, alin, matapos nating malaman ang pinagmulan ng Mesopotamia at Kabiasnan, alin ang hindi malinaw sa aking tinalakay? Wala po. Merong, ano? Maaari kayong sumagot. Magtanong. Yes, Madeline? Hindi po naging malinaw sa akin at para po sa akin hindi po nabigyang pansin ang So, isa sa interactive techniques ay ang 1-minute paper na aking ginawa. Ito ay ginagawa ng mga bata na kung saan sa isang minuto ay magkakaroon sila ng kaalaman tungkol sa paksang tinalakay. Maaari rin itong isulat ng mga bata sa pamamagitan ng isang minuto. Sa pamamagitan ng techniques na iyon, nagkakaroon ang bawat estudyante at bawat guro ng kaalaman tungkol kung meron nga bang nalaman o napag-aralan ang bawat bata. At isa pang technique na napa-assign sa akin ay modest point. Ito naman, kahalintulad ng 1-minute paper, maaari ring magsulat ng natutunan sa isang papel pero kabaligtaran ito ng 1-minute paper. Ito naman ang tinatanong kung ano ang confusing point ng paksang tinalakay. Ang naging impact sa akin ito, maraming
bilang isang guro, maaaring magkaroon ng kaalaman ang estudyante sa akin. At sa pamamagitan ng techniques na ito, maaaliw ang mga bata upang mag-aral. Magandang umaga mga bata. Magandang umaga rin po. Lepola. Maraming salamat po. Matapos natin talakayin kahapon ang kabias ng Mesopotamia, magkakaroon tayo ng maikling gawain. Ipapangkat ko kayo sa dalawa. Ito ang una, ang pangkat isa at ito ang pangkat dalawa. Batay sa tinalakay natin kahapon ang Mesopotamia, magkaroon tayo ng brainstorming. Pipili ako ng isang representative sa bawat grupo. Ang sa group 1 ay si Geraldine, sa group 2 naman ay si Roseanne. Group 1, maaari ba kayong umisul? Supat ang bumilo. Geraldine, tatalakayin mo kung ano ang pinag-aralan natin sa Mesopotamia sa iyong group. O ganito naman si Roseanne. Tapos, yung meso. Tapos kayo na lang bilang sa pag-uusap tapos yung 3 minutes lang ha. Hindi pa po. Okay, 1 minute na lang. Okay naman. Tapos na ba? Maaari na kayong bumalik sa inyo. Okay, batay sa diniscuss ng inyong kagrupo, magkakaroon naman tayo ng 50. Meron akong mga nakandang katanungan dito. Kahit sino, basta lahat ng makakasagot. Okay, Mari. Ikaw mo ng katanungan. Tatas po. Okay, pagkabila ko ng tatlo, kung sino yung representative, siya yung tataas ng makasagot. Ako na. One, two, three. Zero. Ito ang katanungan. Ito ay nangangahulugang lupain sa pagitan ng mga ilog. Ito rin ang itinuturing na landayan ng unang kabiasnan. Ma, Mesopotamia po. Tama. Papawi kami. Group 1. One. G1. Zero. May stabilitas ng group. Ma'am, tanong ko, paano po pag halimbawa tumaas na kamay tapos hindi niyo pa po na babasa yung tanong? Nababasa ang tanong? Sige niya sabihin, tataas muna bago ko basahin O ganito po, pag hindi pa po yung tapos. Sige po. Ma'am, magulo po ng group 2. Minus 2. Okay. Ito ang pangalawa. Batay sa tinalakay kanina, kung brainstorming na nangyari sa inyong grupo, magkakaroon naman tayo ng quiz bee. Pumili ng
Yes, Sige, ma'am. mauna siya. Yes, ma'am. Okay? Opo. Okay. 1, 2, 3. Libre. Ito ang katanungan. Ano po, ma'am? Anong kabihas na nagpatanyag sa paggamit ng or o paggawa ng mga kagamitang bakal? Group? Group 1 po. Opo. Nalagabang po kayo niyan, ma'am. Gagayan pa kayo. Iba namang representative sa bawat group. Okay. 1, 2, 3. Ulit. Hindi ka nakita. 1, 2. Disqualify. Ayun. Okay. Ulit. Nakakat mga pet niya. 1, 2, 3. Pwede. Ito ay nangangahulugang ilog sa wikang Greek. Okay. Madeline. Next, Laksan niyo, representative. ma'am. Laksan niyo ang sagot. Sige. Boss, ba't mo? 1, 2, 3. Okay. Alam mo, ito yung si Bea. Bakit? Nakalat ng po. hindi Uy, wala yung puwet. Okay, wag maingay. Okay, ito ang katanungan. Ito ay sagradong lugar na kung saan tanging mga pari lamang ang maaari. Uy, mali. Sagot. Church po Pakitanong kaya? sumagot. Uy, Jane. Okay. May representative na. Opo. Ready? Opo. 1, 2. Disqualified. Nako na naman siya. Nako na naman siya. Bakit ba na lang representative? 1, 2, 3. Ah? Wala to. Nakita ko si ano eh. Opo, ma'am. Bigyan niyo po unang makikita yan. May ba representative naman? Okay, ano kayong dalawa? Ako na lang, ma'am. Ako. Okay. Ako. 1, 2. Ha? Aba, kasi lang. One, two, three. O, ito ang katanungan. Ang Persian ay napatanyag din sa pagsulong ng reliyong Zoroastrianism na itinatag ni Zoroaster. Sir, at ma'am, Ashley Varus. -3. Group 1 ng nanalo. Bigyan ng 5 palakpak ng group 1. 1, 2, 3, 4, 5! Okay, may naunawaan ba sa pinalaki natin? Oh! Hindi naunawaan. Okay, class. Pagandaan ang recitation bukas. Ang susunod na pagtatalakayin natin. Goodbye, class. Ang interactive techniques na ginamit ko ay tournament. I will divide the class into 2 groups and announce a competition for most points on a practice test. I will let them study the topic together and give them that quiz tallying points. Base naman sa naging performance ng bata, nag-enjoy naman sila at naging active naman ang buong class.